Yes, muli po, live time ngayon sa gabi na to. Muli po, mag-share lang po sa inyong salita ng Diyos na kumbaga share lang po sa inyo to para hindi po hindi habang panahon na wala tayong alam sa salita ng Panginoon hanggang sa mamatay tayo, ay kailangan po natin na alam natin sa salita ng Panginoon. Hindi lang po dapat tayo nakadepende sa ating kakayanan, sa ating lakas, sa ating mga kayamanan o sa ating mga buhay na marangal o marangya. Dapat nakadepende po tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang lahat ng iyan ay ang Diyos ang mayroong kakayanan. At ang Diyos ang lahat ng pagmamayari ng tao, sa Diyos galing po yan. Sa Diyos lahat ng mga pag-ari natin ito. Wala tayong pag-ari sa mundong ito. Kumbaga ang lahat ng mayroon tayong tinatamasan ngayon ay sa Diyos po galing yan. At lahat po yan binigay ng Diyos sa atin para magamit natin. Yun po, sa tamang paraan. Kaya nga, ito po, may siya sa inyo na hindi po panghabang panahon na dapat po bigyan natin ng panahon, time, salita ng Diyos. Bigyan natin ng salita, kumbaga bigyan natin ng panahon ng kanyang salita at magnilay-nilay tayo, pagbulay natin salita ng Panginoon. Na hindi tayo puro trabaho lang, hindi tayo puro lakwatsa, hindi tayo puro kumbaga hindi tayo puro mga kalayawan. Bigyan po na tayo ng salita ng Diyos. Kasi huwag tayo maging abalamis sa mga bagay na makmundong bagay. Kaya maging abala din tayo paminsan-minsan sa salita ng Diyos. Kahit paano, magkaroon tayo ng kaginhawaan, kapayapaan, kumbaga, karoon tayo ng peace sa mundong ito kung meron tayong alam sa salita ng Diyos. Ito po, meron po akong isi-share sa inyo na verse sa Roma 12:1. Pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya ang tanong sa inyo, kayo po ba ay namumuhay bilang isang Kristiyano? Na namumuhay ba tayo ayon sa kalooban ng Panginoon? Kasi kung pamumuhay ayon sa Kristiyano, pag sinabing Kristiyano ay mga sumasampal tayo sa Diyos. Kumbaga pag sabing Kristiyano, manampalataya ka. Pag sabing Kristiyano, isa kang naniniwala sa Diyos. Tama, naniniwala sa Diyos. Ang tanong, lahat ba ng tao naniniwala sa Diyos? Pag tinanong mo, abay oo, lahat yan naniniwala. Kaya kung naniniwala sa Diyos, umpisahan mo na ngayon magbasa ng Biblia. Umpisahan mo na makinig sa salita ng Panginoon sapagkat sabi ng Biblia, ang sino mang naniniwala sa akin, mapalad ang sino mang naniniwala sa akin na kahit hindi siya nakikita. Yun po. Mapalad daw po ang naniniwala sa kanya kahit hindi siya nakikita. Sabi, mapalad ang mga bumabasa at tumutupad ang aking salita. Kaya kung naniniwala sa Diyos, pakinggan natin salita ng Panginoon. Bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng time, o bigyan natin ng kahit konting oras lang po ito. Ito lang po dalawang verse lang para sa ating kalaman na ayon sa aking kayanan na binigay sa akin ng katotohanan ng Panginoon Diyos na bigay sa ating espiritu na pangunawa. Amen po. May silang po ito, mga dalawang verse lang. Siguro mga 10 minutes lang to Ang title nito, Pamumuhay Kristiyano. Kaya nga po, di ba sabi ito? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yun po ang sinabi dyan sa una. Ano ba yung sinabi ng Biblia na ito ang karapat-dapat ninyong pagsamba sa Diyos? Yun po. Tinuro niyo, ito ang karapat-dapat na pagsamba. Yun po. Usapang samba, ito na po na yun. Kasi ba't sinabi ng Biblia yan? Ang pagsamba natin sa Diyos dapat po sasamba tayo na bukal sa ating puso, sasamba tayo ng walang problema, sasamba tayo ng walang iniisip na kumbaga alhan sa problema. Kasi yun yung dapat pagsambatin iaalay natin sarili sa Diyos Ang ating sarili sa Diyos, iaalay natin. Sabi, at kalugod-lugod. Kasi kung hindi kalugod-lugod ang sarili mo, paano ka makapag-alay sa Diyos ng pagsamba mo? Halimbawa po, pagsamba o araw ng linggo. Kasi ang pagsamba po talaga, inutos sa atin ng Biblia na huwag natin kaligtaan ng araw ng pagtitipon Yun po, huwag daw kaligtaan ng araw ng pagsamba. Yang sa atin, utos sa atin ng Diyos
Pero ang samba po, sa isang linggo, isang beses lang po, hindi na po marami. Hindi 3, hindi 2, hindi 5, hindi 4. Isang beses lang po bigay sa atin ng Panginoon yan. Dati sa panahon ng lumang tipan, isang araw nga lang po eh. Ngayon sa ating panahon ngayon, 3 hours na lang eh. Wala pa nga. Kaya nga sana magsamba tayo, yung bukal natin po, sa puso at isipan natin na tanggapin ang salita ng Panginoon. Kaya dapat sasamba tayo yung mayroong gawa. Kasi nga po, ito ha, sabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay sa harapan ng Diyos. Ano ba yung sabi ng walang kalakip na gawa? Ito halimbawa, naniniwala ka sa Diyos, pero yung utos ng Diyos hindi mo ginagawa. Halimbawa, naniniwala kang may Diyos, pero yung pagsamba hindi mo magawa. Naniniwala kang may Diyos, pero yung paglapit mo sa Kanya na tuwing linggo, hindi mo magawa. Yun po yung ibig sabihin na dapat may gawa tayo sa ating pananampalataya. Kung alam mo yung halimbawa, nanampalataya sa Diyos, sa salita ng Diyos, sinabi ng Diyos na huwag kayong gumawa ng masama, ibig sabihin, gagawin mo yun. Kasi nga, yun yung pananampalataya mo eh. Huwag kang gagawa ng masama, huwag kang magsasalita ng masama, huwag kang makiapid, huwag kang nag-aalimura. Yun po ibig sabihin no, na kailangan may gawa tayo pag tayo sumasampalataya sa Panginoon. Kaya nga, pag ganun pala ang wala tayong gawa, ang panampalataya natin lahat para patay pala sa harapan niya. Kaya nga po, kung tayo manampalataya, sabi ng Biblia, iwaksin natin yung mga bagay na kinapapuotan ng Diyos. Iwaksin natin yung mga bagay na yung ayon ng Diyos. Diba sabi ito, ang pagsamba ninyo sa Diyos, ito ang karapat-dapat. Yun po yun. Paano ba yung pagsamba natin sa Diyos? Halimbawa, example, ang tao, nagsasamba. Makikinig pagpasok sa pagkarinig sa kanding lalabas sa kaliwa. Diba? Dapat ang pagsamba natin, may natutunan tayo sa salita ng Diyos. Magsimba tayo, may natututunan. Hindi lang yung kung kailan birthday mo lang, tsaka magkasamba. Hindi kung gusto mo lang, tsaka magkasamba. Hindi kung kailan may bagong damit ka lang, tsaka magkasamba. Dapat po ang pagsamba natin, taos po sa Panginoon. Kumbaga, kahit hindi ka magsimba ng araw-araw, ay linggo-linggo, at least meron kang natututunan. Merong isa sa puso ng salita ng Panginoon. At alam ko, ang Diyos pa rin ang nakikita ng ating mga kalooban at pag-iisip. Kaya nga, ito halimbawa lang po ito sa pagsamba ng tao na ginagawa ng tao ngayon. Kasi po alam bakit ko nasabi. Sabi po kasi ng Biblia nasabi ng Panginoon ng Diyos doon na ang paggalat papuri ng bayan Israeli sa akin, di ba sabi ng Biblia, ng Bible ng Diyos, ang paggalang at papuri sa akin ng bayang Israel sa nguso bubukal, hindi sa puso. Di ba po? Ang Diyos mismo sabi niyan. Bakit sa nguso bubukal, hindi sa puso? Kasi nga, nagsasamba tayo sa Diyos. Tapos, paglabas natin, ano ginagawa natin? Diba? Balik uli. Saan? Sa dating pamumuhay. Dapat habang kasamba tayo, may unti-unting changes na nangyari sa atin sa buhay. Dapat simba tayo sa Panginoon. Nagbisalita ng Panginoon. Sabi ng Diyos na, huwag kayo makiastakbo sa libutan sapagkat sa libutan ito yan sa kapangyarihan ng Diablo. Dapat doon, alam natin ng isalita ng Diyos, hindi yun puro samba. Kaya sabi ng Diyos sa Israel, ang paggalang at pagpupuri sa akin ng bayan Israel ay paimbabaw. Sapagkat hindi sa puso bubukal, kundi sa nguso lang. Kaya po, bilang isang Kristiyano, sabi ito po mga Kristiyano, ialay natin at sa sarili, buhay at kalugod-dugod sa Diyos. Yun daw ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Yun po. Ngayon, minsan nga po, hindi ito nagagawa eh. Alam niyo bakit? Kasi ang tao kasi naparaming kinabibisihan ng tao ngayon. Busy ang tao saan? Sa pang-araw-araw. Wala ng time. Kasi bakit po nasabing wala ng time ang tao? Kasi puro trabaho. Pag-uwi, tulog. Pag-uwi, trabaho. Pag-uwi, tulog. Yun po ang ng tao eh. Kalagayan ng tao sa panahon ngayon eh. Pagdating ng linggo, saan? Trabaho pa rin. Kung kaya, pagdating ng linggo, kasayahan pa rin. Kaya nga sa atin, na dapat maging aware tayo sa mga ganyan, dapat paglinggo po, bigyan natin ng paginhawaan at sarili para mapagpahinga tayo paglinggo. Bigyan natin ng relaxation yung ating katawan na para makapagpuso sa Panginoon. Hindi yung paglinggo, busy tayo sa trabaho. Alam naman natin na tayo, nangailangan tayo ng
pang sariling pangailangan na mabuhay tayo. Opo, at dahil kailangan ng tao kasi mabuhay eh. Na alam nyo ba na sabi ng Diyos hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao? Sa Mateo 4:4 na hindi lang sa tinapay mabubuhay ang tao kundi sa bawat salita na mamutawi sa bibig ng Diyos. Yun po. Kaya ang pagkain literal, kahit kumain tayo ng kumain marami ngayon, mamamatay pa rin po tayo pagtanda natin. Minsan pa, hindi pa tayo tumatanda, mamatay na agad tayo. Alam bakit po? Kasi itinakda ng Diyos ang kamatayan ng bawat isa sa atin. Itinakda po ng Diyos yan. Kaya nga kung itinakda siya ang kamatayan, dapat po, sabi ng Biblia na magsisi tayo sa ating mga kasalanan at pagligo natin ng Diyos. Kasi nga, pagsamba natin, dapat po maging tunay tayo sa Panginoon pagsamba. Kasi nga po, talagang masakit maisipin na minsan, pagka nag-aya ka ng simba, sasabihin sa'yo ng mga, ay, busy ako eh. May maraming labahin. Kaya magsimba, ay, di pwede, may trabaho ko eh. Meron po mga ganong kaisipan na parang busy lagi sila sa buhay nila, abalang-abala. Kaya po sa ganyang pagkakataon na ang Diyos po sa atin kahit kailan hindi nagkulang. Ang Diyos po sa atin kahit kailan hindi niya pinabayaan ang bawat isa sa atin. Buhay ka ngayon, malakas ka, kumakain ka, naglalakad ka, natutulog ka. Yung pagising mo sa umaga, dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon. Bakit po? Kasi buhay ka at nakakatayo. Yung nga pong ibon eh. Sa pag-iba, ang mga ibon nagkatrabaho, hindi. Dahil ang papakain sila ang Diyos. Hindi sila nag-iipon, wala silang kamalig, hindi sila nag-iipon para mayroong kakainin bukas, hindi po. Kung ano lang yung kailang mabutan sa isang araw. Kasi nga po, alam mo bakit? Yung parabola ng Panginoon ni kay Moises na nagpaulan ng mana ng tinapay ang Diyos. Sabi ni Moises, kumuha lang kayo ng inyong kakainin at wag na kayo mag-ipon. Kasi ang Diyos lagi niya handa magbigay sa atin pang araw-araw. Hindi po eh. Mayroong iba takot magutom, nag-ipon, pag umagahan, nabulok. Kaya sabi ng Diyos, sabi ng Moises, bakit yung ginawa yan? Di ba? Parang ang tao kasi takot magutom eh. Takot sa maghirap. Diba? Takot maghihirap. Ang totoo niyan eh, wala naman tayong kumbaga wala tayong sariling kakayanan na mabuhay ng hanggang gusto natin. Kaya kung pipiliin natin na mamatay tayo ng nakagawa na mabuti, mamatay tayo na wala tayong mga nakakasamang loob, mamatay tayo ng wala tayo nakakaaway, at namatay tayo mayroong payapa sa ating buhay, nakikilala natin ang Panginoong tagapagligtas sa atin. Masarap po yung ganung buhay na wala tayong mga alalahanin. Kasi po, ang lahat ng yan sa Diyos pa rin po nanggaling yan. Kaya nga diba sabi ng Biblia na sabi ng Bible na seek ye first of the kingdom of God. Kumbaga sabi ng Panginoon, higit na natin ang paghahari ng Diyos bago ang lahat ng bagay. Bakit po? Kasi siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangailangan. Handa siya magbigay ng ating pangailangan. Kaya ang sabi niya, unahin natin siya na higit na paghahari natin ng Panginoon bago niya ibigay ang ating pangailangan. Kasi ang Diyos po handa magbigay. Hindi siya nagkulang, hindi siya nagpabaya, kumbaga ang Diyos laging nagbibigay sa atin. Yun lang nga lang po sa pagkain sa isang araw, 3 beses, sa pagkain po ba? Hindi pa blessing sa atin yan, hindi pa pagpapala. Pagpapala po yan kasi bakit? May kinakain tayo. Saan galing yan? Sa Diyos pa rin po galing yan, lahat ng pagpapala, lahat ng blessing. Dahil kung wala siyang ginawang mga puno, mga halaman, prutas, hindi makakain. Yun po yun. Na ang Diyos kahit kailan hindi pa nagkulang. Kaya paminsan-minsan bigyan natin ng panahon ng salita ng Panginoon. Bigyan natin siya ng pagpapuri, paglinggo. Kasi yung church po kasi, yun yung sinatawag na may matutunan tayo sa salita ng Panginoon. Halimbawa, magsisimba ka, puro problema. Yung mga problema mo, ibigay mo sa Diyos lahat yan. Halimbawa, punta sa church, puro ka suliranin, wala kang kumbaga puro ka problema. Lahat ng yan, ibigay daw natin sa Panginoon. Dahil ang Panginoon handa siyang tumanggap ng ating mga pagsisisi at mga kasalanan. Handa niyang
ang akuin lahat ng ating mabigat na problema. Hindi ba sabi niya, pasanin niyo aking pamatok araw-araw. Bibigyan niya kayo ng kapahingahan. Yun po yung lagi natin dalhin ng kanyang salita, pangako ng Diyos, dalhin natin yung pangako niya. Lagi natin panghawakan yung pangako niya na ang sino masunod sa kanya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yung pangako niya sa atin na sabi niya, di ba anak, magpatatag ka, lakasan mo yung loob, sapagkat ako kasama ninyo saan ka man naroon. Kaya yung pangako ng Diyos, panghawakan po natin yan. Na siya ang lagi natin kasama sa araw na ito hanggang sa ngayon. Kaya kung kasama mo ang Diyos, dapat alam mo kung ano ba yung pinag-uutos sa atin. Kaya kung isa ka ng Kristiyano, sabi ng Biblia, kaya kung pamumuhay mo isang Kristiyano, sabi ng Biblia ito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yun, sabi. Huwag daw makiayon sa takbo. Ano yung takbo ng mundong ito? Makiayon. Bakit po sinabi ng Biblia? Kasi nga ang mundong ito, andito na po ang kapangyarihan ng diablo. Lahat ng masasama andito na. Example pa lang sa mga kinakain natin o mga iniinom. Una, andyan na yung mga alak. Sa bisyo po ha. Hindi ko sabihin bawal kayong magbisyo. Ang lang po ng Diyos na andyan yung mga gawa ng mga masama mundong ito. Gawa ng mga tao. Ano ba gawa ng tao? Na hindi nakabuti sa tao, lalo sa Diyos. Andiyan yung mga alak, sigarilyo, shabu, marijuana. Yun po yung mga nasa ng laman, mga hilig ng laman. Yun, hilig ng laman. Ano ba hilig ng laman? Ang dami. Pangalunya. Isa na yan. Pakiapid. Yung kumbaga yung pangalunya, pakiapid yung nakiapid ka sa takbo ng mundong ito. Halimbawa, pagnanasa ng laman, alam ba yung pagnanasa? Marami ang nasa ng laman. Halimbawa, meron kang isang bagay na hindi naman sa iyo. Kasi sinangad mo. Kaya doon nagsisimula ang kasalanan natin ng tao. Lalo na ang mga bisyo. Alak, isa na yan. Kasi ang alak po talaga, sinabi ng Diyos dyan na huwag kayong maglalasing sapagkat yan nakakasira ng mabuting pamumuhay o magandang pamumuhay. Kasi nga po, bakit? Kasi paglasing ka na, wala ka na sa wala sa wisyo. Kung ano nagagawa mo, minsan, nagkakalat ka na. Yun po yung bakit bawal sa panahon. Kasi nga, alam ng Diyos yun na ang tao kapag ka nalasing, kahit gano'n siya katino, gano'n siya ka-edukado, kahit gano'n siya kabait, pag nalasing niya, nawawala yan sa hulog. Ang utak yan, nagiging wild. Ganun po. Kaya maraming sa panahon ngayon na nasisira ang pamumuhay ng isang pamilya. Alam bakit? Dahil sa alak. May naghiwalay ng asawa dahil sa pag-inom araw-araw ng lalaki. Sa pag-inom, nakasaksak. Pag-inom, nakipag-away, namatay. Kaya maraming masisirang buhay dyan sa pag-inom ng alak. Kaya nga sa atin, bilang sa Kristiyano, pamumuhay ka sa Kristiyano, dapat iwaksin natin unti-unti. Kaya ang pagsamba natin sa Diyos, dapat po kasi may matutunan tayo pagsamba natin. Di ba? Halimbawa po. Di ba? Tama naman po Maraming sambahan ngayon na pagpasok mong isa kang adik, sisimba ka, paglabas mo, adik pa rin. Isang chismosa, pagsamba mo sa paglabas mo, chismosa pa din. Mamatay tao, magsamba, paglabas, mamatay tao pa rin. Kaya dapat ang pagsamba gawin natin, yung kalugod-dugod sa Diyos. Hindi yung hanggang sa nguso lang. Kasi alam mo bakit sinabi ng Diyos yun? Kasi nga, sabi niya sa Mateo na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok ka rin ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa aking utos. Kaya nga po yun Di ba? Masakit isipin na yun lang pala ang papasok sa kanilang langit yung sumusunod sa kanyang utos. Paano naman yun po yung mga pamilya natin, mga sa buhay na hindi sumusunod? Mapapahamak. Kaya nga po, ang lahat ng yan, sa Diyos pa rin po mayroong karapatan. Ang Diyos pa rin po ang mayroong karapatan sa mga ganyan. Kaya sa atin bilang isang Kristiyano, ituro natin yung mga bagay na dapat hindi kalooban ng Diyos. Kaya sundin yung kalooban ng Panginoon. Kaya nga po muli papasalamat po ako sa inyo dahil po sa munting share na ito, sa live po na ito, na ipamahagi yung salita ng Panginoon na kumbaga ito lang yung paraan ko para ma-share yung salita ng Panginoon sa tao. Kumbaga alam natin na lahat tayo may kanya-kanya tayo mga
pinagkabisihan. Pero kahit pa paano, hindi pa rin mawala sa atin yung mga wag kalimutan ng pagtawag sa Panginoon. Huwag natin kalimutan na tumawag sa Kanya, huwag natin kalimutan na mag-share ng Word of God, at lalo huwag natin kalimutan na magsimba. Yun lang po. Kahit hindi man linggo-linggo, basta't makapagsimba tayo, sa tao sa puso pagsimba natin, yung sabi ng Biblia na kalugod-lugod at banal sa harapan niya. Kasi ihandog natin natin buhay eh. Buhay natin po eh. Sarili natin ihandog sa Diyos eh. Hindi yung ano yung ihandog natin na magbigay sa church ng ilang daang libo, ligtas ka na, bigay sa church ng ganyang daang libo na kahit hindi magsimba, okay lang. Hindi po ganoon dapat. Ang pagsamba dapat natin, iaalay natin sarili natin sa Panginoon. Tayo mismo, yung katawan natin, yung pag-isip natin, puso natin, iaalay sa Diyos. Yun po ang dapat karapat-dapat at pagsamba sa Diyos. Kaya po muli, salamat sa inyo, sa mga manonood at sa manonood pa lang. Kaya God bless po sa inyo lahat. At nawa po, kahit pwede pong pakishare ang aking live para po malaman din ng iba kung ano ba yung ibig sabihin ng salita ng Diyos para sa atin. Thank you po sa inyo lahat. God bless to all. At maraming salamat po. Huwag po kalimutan mag-share, like. Bye-bye.